nyo po ba nang gagalaite etong si Jack Aragota or etong si Sir Jack mga kababayan dahil inuupakan daw natin eto pong si Alputera. So ngayon sabi po dito mga kababayan itong si Jack Aragota, eto daw, di ko gets bakit pinagkakaisahang bulihin daw at siraan ng ibang DDS vlogger etong si Madam Jassy Egan. Dahil ba maganda siya tapos pangit kayo? Halika, payuhan kita. Pag pangit ka, tulad ko, dapat tanggapin mo yan ng buong puso dahil habang buhay mo, nang dala-dala ang ganyang itsura. Yan ang realidad at katotohanan. At ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Pangit ka, yan ang totoo. Ang mahalaga, malaya ka na. Rumispeto ka sa mas nakagaganda sa iyo. So ngayon mga kababayan, ito yan. Kung makikita nyo, kaya inuupakan, nung ibang mga DDS vlogger, ito pong si Alputera, kasi alam nila na itong si Alputera, mga kababayan, kaya lang tumutulong dito kay Digong, kasi nga kinukumpasan dito pong si LRY, aka Small Boy. At alam din naman natin, mga kababayan, na kaya palihim niyang tinutulungan itong kampo ni Digonggong, mga kababayan, ito pong si Small Boy, aka, or netong si LRY, aka Small Boy, mga kababayan, ay dahil nga namamangka po ito sa dalawang ilog dahil habang dumidikit niya sa first family, tinutulungan naman ng palihim ang kampo ni Digonggong sa pamamagitan dito pong si Alputera. So hindi na rin nakakapagtaka kung bakit inuupak-upakan mga kababayan ng mga DDS vlogger ito pong si Alputera kasi alam nila na hindi talaga tunay yung ginagawang pagtulong ni Alputera mga kababayan sa kanilang mahal na puon na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po, so ngayon, bukod pa po dyan kung mapapansin nyo, nakakapagtaka rin mga kababayan na bakit tinutulungan pa ng mga katulad ni Alputera etong kampo po ni Digonggong, halata naman na talagang pera lang ng taong bayan ang habol po ng mga ito. Biruin nyo, nung ipinatupad ni Congressman Sandro Marcos yung no work no pay sa mga miyembro ng Kamara de Representantes na hindi po pumapasok mga kababayan, biglaan pong pumasok yung mga Duterte. Kaya nga kung titingnan nyo, ito sabi dito, dahil sa no work no pay ni Kong Sandro Marcos, napilitang pumasok sina Pulong, Omar at Harold Duterte mga kababayan. So ibig sabihin, takot pala na hindi makasahod mga kababayan ito pong mga Duterte. Kaya nung naipatupad or nung ipinal yung panukalang batas ni Congressman Sandro Marcos na no work no pay sa mga miyembro ng Kamara na hindi po nagtatrabaho at hindi pumapasok, biglaan pumasok yung tatlong Duterte, biglaang natakot mga kababayan. Kaya nga ako, may papayo ko lang sa katulad ditong sina Alputera, eto ba yung susuportahan nyo? Eto ba yung tinutulong-tulungan nyo? Nagagawa nyo pang mamangka sa dalawang ilog ni LRY, tapos yung tinutulungan nyo, ganito lang ang pinaggagawa, pera lang na mamamayang Pilipino, allegedly, yung habol. Dahil kung hindi pa na nag-file ng panukalang batas, etong si Congressman Sandro Marcos na no work no pay, hindi pa magtatrabaho at hindi pa papasok. Kaya nga mga kababayan, ito hindi na rin nakakapagtaka kung bakit sinusoplak ni former Senator Trillanes, ito pong si Paulo Duterte, kasi nagdadrama na naman. Ito pong si Paulo Duterte, ayon po sa kanya, kung babasahin po natin, itong sinasabi niya mga kababayan, ito daw, naglabas siya ng statement. At sabi niya po dito, basahin po natin Statement of Representative Paulo Duterte. Have we really forgotten the trillion peso flood control anomaly? Or we are being made to forget? Just months ago, the nation was demanding answer or naghahangad daw ang taong bayan ng kasagutan patungkol daw po sa flood control anomaly. Sabi pa dito, there's where investigation, the ICI probe was moving, the Senate Blue Ribbon inquiry was making noise mga kababayan. And then, suddenly, parang bula daw po na nawala, tahimik, walang paliwanag at wala daw pong resolusyon. Instead, what do we get? A carefully timed impeachment, spectacle at noise so between the Senate and the Chinese Embassy over the West Philippine Sea. So parang sinasabi niya dito na yung dapat tinututukan ng mga kababayang Pilipino po natin dahil nga naghahangad ng kasagutan ng taong bayan patungkol po dun sa mga anomalyang flood control, natakpan daw po ng iba mga isyo katulad ng impeachment
At katulad din daw mga kababayan ang issue sa pagitan daw po ng West Philippine Sea mga kababayan at sa pagitan ng senator at ng Chinese Embassy. So ngayon sabi pa dito, ito pa daw. And the right on coup, the sudden appearance of former House Speaker at the very moment an impeachment complaint is filed in the House of Representatives. Hindi ba obvious ang pattern? This is not a coincidence. This is a diversion o diversionary tactic. Parang ganoon yung sinasabi niya dito. Are Filipinos really that short on memory? Nakalimutan na ba natin kung paano niluto at kinurap ang national budget from 2023 to 2025? And how the same questionable expending continues hanggang ngayon? Nakakalimutan na ba natin ang mga flood control project na imbis na proteksyon naging simbolo ng kabiguan at pangungurakot daw mga kababayan. Sabi pa dito, 17.6 trilyon na ang utang ng ating bansa. Pinakamalaki sa ating kasaysayan. Mas malala pa sa pandemya ang tumama sa ating ngayon. Para saan? Para ipakita sa atin na wala tayong problema sa ating mga kababayan. Eto, Bisaya na mga kababayan yung sinasabi niya dito. Habang abala ang publiko sa ingay at drama, ang pinakamalaking anomalya sa kasaysayan ng flood control spending ay unti-unting itinutulak palabas daw po ng usapan. At kung ganito ang takbo ng mga pangyayari, hindi na ako magtataka kung sa darating na anibersaryo ng EDSA People Power, wala na sa panawagan ng flood control anomaly. Hindi dahil na-resolve kung hindi dahil sinadya itong ibaong sa limot. The Filipino people deserve more than distraction. Accountability cannot be erased by noise or can corrupt, disappear just because it is inconvenient to comfort mga kababayan. Pwede na lang patigilin ang usapan pero hindi kayang burahin ang katotohanan. Yan po yung sinasabi mga kababayan ni Paulo Duterte. So ngayon, baka gusto mo Paulo Duterte, ibalik natin yung 51 billion pesos na nakalaan sa flood control dyan sa distrito mo na hindi alam kung saan napunta. Kasi binabaha pa rin yung distrito mo. Diba mga kababayan, alam niyo yung problema sa mga kurap na ito? Sila na nga yung nakapangurap ng pera ng mamamayang Pilipino. Pero parang ang dating, sila pa yung bayani dahil sa mga pinagsasasabi nila laban sa ating pamahalaan. Diba kung titingnan nyo mga kababayan, may 51 billion na hinahabol po kay Paulo Duterte at hindi niya po masagot-sagot yan kung saan po napunta. Kaya nga kung titingnan po natin mga kababayan, yung sinasabi niya dito na tila daw po nakakalimutan na yung issue ng anomaly sa flood control mga kababayan, di ba maliwanag na may mga nakukulong na at may mga makukulong pa?